Tahimik ang gabi sa Milan. Sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na silid, natutulog si Antonia Salzano, isang babaeng hindi karaniwan, hindi dahil sa kayamanan o katanyagan, kundi sa lalim ng kanyang puso at pananampalataya. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang kakaibang liwanag ang biglang sumiklab sa paligid niya. Hindi ito liwanag mula sa araw o ilaw ng bombilya. Ito'y mainit, mapayapa, halos yakapin siya ng kanyang init. Pagdakay narinig niya ang isang tinig, banayad, musika sa kanyang kaluluwa. Ako ang iyong anak. Isang araw, dadalhin kita sa langit. Nagising si Antonia na may luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Napahawak siya sa kanyang tiyan na noon ay hindi pa nagdadalang tao. Ang panaginip ay tila isang bulong mula sa langit, hindi siya takot, kundi puno ng isang pag-asang hindi niya maipaliwanag. Ilang buwan ang lumipas, at sa gitna ng isang karaniwang araw ng Oktubre, isinilang ang isang sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Carlo. Mula sa unang tingin pa lamang, alam na ni Antonia, ang batang ito ay hindi ordinaryo. Lumaki si Carlo sa isang pamilyang may tradisyon, ngunit hindi masyadong relihiyoso. Gayunpaman, si Carlo ay may kakaibang hilig sa mga bagay ng Diyos. Habang ang ibang bata ay nahuhumaling sa mga laruan, cartoons, at laro, si Carlo ay naakit sa mga simbahan. Sa edad na 3 taon, hinihiling na niyang pumasok sa simbahan kahit walang misa. Tila may lihim na tawag ang langit sa kanya na siya lamang ang nakaririnig. Ano bang mayroon sa simbahan, anak? Tanong minsan ng kanyang ama, si Andrea. Basta, gusto ko lang pong makita si Jesus, sagot ng bata, habang pinagmamasdan ang altar na may ningning sa kanyang mga mata. Hindi pa marunong magbasa si Carlo, ngunit kabisado na niya ang dasal ng Santo Rosario. Madalas siyang manalangin ng mag-isa, at tila ba nakikipag-usap talaga siya sa isang kaibigan na nakikita niya. Si Antonia, bagamat hindi laging nauunawaan ang lalim ng pananampalataya ng kanyang anak, ay palaging naroon, nakikinig, nagmamasid, at unti-unting nadadala ng espiritong bumabalot kay Carlo. Isang araw, habang naglalakad silang mag-ina sa isang parke, may nakita silang matandang lalaki na tila nawawala. Nanay, bulong ni Carlo, pwede ko po ba siyang tulungan? Sa tingin mo ba ay kailangan niya tayo, anak? Malungkot ang kanyang mata. Lumapit si Carlo sa matanda, inabot ang kamay nito, at tinanong kung gusto ba nitong ihatid siya. Sa simpleng pagkilos na yon, nagsimula ang isang mahabang pagkakaibigan sa pagitan ng bata at ng matanda na nagngangalang Ginoo Alfredo. Si Alfredo ay balo at walang anak at simula noon, tuwing linggo, sinasamahan siya ni Carlo sa simbahan. Hindi lang niya tinulungan ang matanda sa paglalakad, kundi tinulungan niya rin itong maniwala muli. Hindi lamang sa mga estranghero ipinapakita ni Carlo ang kanyang malasakit. Sa kanyang paaralan, isa siya sa mga unang tumutulong sa mga kaklaseng walang baon o yaong mga madalas inaapi. May isang insidente kung saan pinagtanggol niya ang isang batang tahimik na madalas pagtawanan. Kung si Jesus na po ay minahal ang lahat, kahit ang mga pinandidirihan, bakit hindi natin kaya? Tanong niya minsan sa kanyang guro sa relihiyon. Ang mga tanong ni Carlo ay tila hindi galing sa isang bata. Minsan, nagtanong si Antonia sa isang pari kung normal ba ito. Ano po ang tingin niyo sa anak ko, padre? Minsan, para siyang mas matanda pa kaysa sa amin. May mga kaluluwang ipinapadala ng Diyos na may espesyal na misyon. Hindi natin sila agad nauunawaan, pero makikita mo sa bunga ng kanilang pamumuhay. Ang bawat kilos ni Carlo ay tila may saysay. Hindi siya takot magpakita ng pananampalataya, kahit sa mga kaibigan niyang hindi relihiyoso. Lagi niyang sinasabi, ang Diyos ay hindi uso, pero siya ang pinakakailangan. Sa edad na 7, hiniling niya na makumpil na agad. Hindi karaniwan ito, ngunit pinayagan siya dahil sa kanyang determinasyon at kaalaman sa pananampalataya. Mula noon, araw-araw siyang nagsisimba kahit wala siyang kasama. At sa tuwing tinatanggap niya ang komunyon, parang nagliliwanag ang kanyang mukha. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing simbahan, tinanong siya ni Antonia. Carlo, hindi ka ba napapagod sa lahat ng ito? Hindi po ako napapagod magmahal. Sa kanyang kwarto, imbes na posters ng mga rock band o pelikula, nakadisplay ang mga imahe ng mga santo, San Francisco de Asís, San Padre Pio, at syempre, si Mama Mary. Ngunit ang pinakamalaking larawan ay ng Eukaristya. Nanay, sabi niya isang araw, ang Eukaristya ay ang highway ko papuntang langit. Sa edad na 9, may naisip siyang kakaiba. Gagawa ako ng website, anya sa kanyang ina. Website, anak? Para saan?
Para sa mga milagro ng Eukaristya. Gusto kong malaman ng mga tao na totoo si Jesus sa ostya. Akala ni Antonia ay isang larong bata lamang ito. Pero hindi. Si Carlo ay nag-research, nagtanong sa mga pari, at nagsimulang kolektahin ang mga dokumentadong milagro sa buong mundo. Gumugol siya ng maraming gabi sa harap ng computer, hindi para maglaro, kundi para magsulat, mag-ayos ng mga imahe, at magsalin ng impormasyon. Nang tanungin siya ng isang kaibigan kung bakit niya ito ginagawa, sumagot siya. Kung ang mga tao ay gumugugol ng oras sa pagpapaganda ng kanilang katawan, dapat mas pagandahin natin ang ating kaluluwa. At iyon nga ang ginagawa niya. Hindi siya nagpapalipas ng oras sa walang kabuluhang libangan. Sa halip, ginugugol niya ang kanyang kabataan sa isang layuning higit pa sa kanyang sarili. Habang lumalalim ang gabi at natutulog ang Milan, sa isang maliit na silid, may isang batang lalaki na naglalakbay sa pagitan ng mundo at ng langit, hindi sa pamamagitan ng panaginip, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at teknolohiya. Wala siyang ideya na ang kanyang oras ay may hangganan. Ngunit sa puso niya, tila ba alam niya na ang kanyang buhay ay hindi para sa kanya lamang. At habang pinipindot niya ang huling upload button sa kanyang website ng mga milagro, isang bulong ang sumilay sa kanyang puso. Handa na ako. Walang sinuman ang nagturo kay Carlo kung paano magmahal sa Diyos, parang likas itong dumadaloy mula sa kanyang puso. Bata pa lamang siya, marunong na siyang makinig sa katahimikan. Habang ang ibang bata ay natutong manalangin sa pamamagitan ng pag-ulit sa naririnig, si Carlo ay tila nakikipag-usap ng personal sa Diyos. May lalim ang kanyang mga salita. May init ang kanyang pananalangin. Jesus, gawin mo po akong iyong instrumento, bulong niya minsan, habang nakaluhod sa harap ng altar, nakatitig sa tabernakulo na parang may kausap siyang kaibigan. Hindi nagtagal, ang mga pari sa simbahan ni Carlo ay napansin ang kanyang presensya. Isa siyang batang hindi kailanman pumalya sa misa. Araw-araw, kahit umuulan o malamig, nandoon siya. Hindi lang basta nanonood, kundi nakikiisa sa bawat dasal, sa bawat galaw, sa bawat saglit ng katahimikan. Lalo na sa sandali ng konsekrasyon, doon tila natutunaw ang lahat ng nasa paligid niya. Para bang tanging siya at ang Eukaristya na lamang ang umiiral. Minsan, tinanong siya ng kanilang parish priest. Carlo, bakit napakaaga mong dumating tuwing misa? Ngumiti siya. Ayokong mahuli sa appointment ko kay Jesus, Father. Sa kanyang murang edad, nauunawaan niya ang hindi ganap na nauunawaan ng maraming matatanda, ang presensya ng Diyos sa Eukaristya. Para sa kanya, ito ang puso ng lahat. At mula sa pusong iyon, nagsimulang umusbong ang layunin ng kanyang buhay. Sa paaralan, hindi siya ang pinakamatining sa klase. Ngunit isa siya sa pinakapinapansin. Hindi dahil sa kagalingan, kundi sa kabutihan. Kapag may batang umiiyak, siya ang unang lumalapit. Kapag may kaklaseng walang baon, tahimik niyang ilalagay ang kanyang pagkain sa bag ng bata, habang walang nakatingin. Kapag may kaibigan siyang may problema sa pamilya, madalas siyang makikitang nakaupo sa tabi nito, walang sinasabi, basta't nandoon lang. May isang araw na natagpuan siyang tahimik sa gilid ng bakuran, katabi ang isang batang lalaki na laging binubuli sa klase. Wala silang sinasabi sa isa't isa, pero pareho silang nakatitig sa langit. Pagkaraan ng ilang minuto, binasag ni Carlo ang katahimikan. Alam mo, kahit hindi nila nakikita ang totoo mong halaga, sigurado ako na nakikita yon ng Diyos. Walang tugon ang bata, pero napaluha ito. Doon nagsimula ang pagbabago. Si Carlo ay hindi nagtuturo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay lektura. Itinuturo niya ito sa pamamagitan ng pagkilos. Sa simpleng pagsunod. Sa masiglang pagngiti. Sa mahabang pakikinig. At higit sa lahat, sa kanyang simpleng pamumuhay. Bagamat may kaya ang kanilang pamilya, hindi mo ito makikita sa kanyang pananamit o sa kanyang lifestyle. Isang pares ng sapatos lang ang lagi niyang suot, kahit pwedeng bumili ng marami. Kapag may bagong laruan ng mga kaklase, hindi siya naiinggit. Kapag may outing o party, mas gusto niyang gumugol ng oras sa pagbisita sa simbahan o pagtulong sa kapilya. Mas gusto ko pong maglaan ng oras kay Jesus kaysa sa maraming bagay na nawawala rin, sabi niya minsan kay Antonia habang nag-aayos ng altar. Tila may isang liwanag na palaging kasama si Carlo. Hindi ito literal, kundi isang pakiramdam ng presensya, ng kalmadong katiyakan, ng panloob na kapayapaan. Kahit ang mga hindi naniniwala sa Diyos, kapag nakasama si Carlo, may nadaramang hindi nila maipaliwanag.
Isang araw, nagkaroon ng field trip ang kanyang klase sa isang museo. Habang ang iba ay abala sa pagkuha ng larawan, si Carlo ay tumigil sa harap ng isang painting ng mga martir. Matagal siyang nakatitig doon. Nang lumapit ang guro sa kanya, tinanong ito, "Anong iniisip mo, Carlo?" Ipinagpapalit nila ang buhay nila para sa pananampalataya. Tayong mga bata kaya nating gawin yon kung kailangan. Napatahimik ang guro. At mula noon, mas pinakinggan niya si Carlo, hindi bilang estudyante, kundi bilang paalala. Habang lumalaki, lalong lumalalim ang koneksyon ni Carlo sa Eukaristya. Sa tuwing tatanggap siya ng komunyon, dinadasal niya, "Jesus, gawin mo akong tulad mo. Turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo." Sa bahay, hindi siya mahirap utusan. Maaga siyang gumigising, tumutulong sa gawaing bahay, at tinutulungan ang ina sa mga charitable work. Tuwing linggo, isinama siya ni Antonia sa mga outreach sa mga dukha. Ngunit madalas, kahit wala sa schedule, kusa siyang lalabas ng bahay dala ang ilang pagkain para ibigay sa mga taong nasa lansangan. "Nanay, ang Diyos ay nasa bawat taong gutom," anya minsan, habang iniaabot ang isang bag ng tinapay sa isang matandang babae. Dahil dito, nagsimulang magsalita si Carlo sa mga simpleng seminar para sa mga kabataan. Wala siyang sinisigawang pananalita. Ngunit sa tuwing siya'y nagsasalita, napapatahimik ang lahat. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito?" tanong ng isang batang babae sa isang youth gathering. "Simple lang," sagot niya. "Ayokong mamatay nang hindi man lang nagtangkang mahalin si Jesus ng buong puso." Sa edad na 12, sinimulan niyang ilista ang mga bagay na alam niyang hindi magugustuhan ng Diyos. Tinawag niya itong mga virus ng kaluluwa. Mula sa paninira sa kapwa, pagsisinungaling, hanggang sa pagiging makasarili. Isa-isa niyang iniiwasan ang mga ito, parang isang programmer na nililinis ang system ng kanyang computer. Sa kanyang diary, isinulat niya, "Ang ating kaluluwa ay parang hard drive. Kung puno ito ng mga kasalanan, hindi makakapasok ang liwanag ng Diyos." Lalo siyang naging inspirasyon. Maging ang mga batang mas matanda sa kanya ay humanga sa kanyang paninindigan. Ngunit hindi siya naging mayabang. Sa halip, lalo siyang naging mapagkumbaba. Ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto, wika niya minsan. Ito'y ang pagiging totoo sa harap ng Diyos. At habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa langit, unti-unti rin siyang nilalapitan ng mga tao na dating hindi relihiyoso. Nakikinig sila. Tumatanggap. Napapaisip. Tila ba isang bagong pintuan ang bumubukas, isang tulay sa pagitan ng modernong mundo at ng pananampalatayang matagal nang iniwan ng marami. At si Carlo, siya ang simula ng paglalakad sa tulay na iyon. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa ilalim ng buwan si Antonia at Carlo, napansin ng ina ang kakaibang katahimikan ng anak. "Anak, may iniisip ka ba?" "Iniisip ko lang, na paano kaya kung mas maraming bata ang matutong mahalin si Jesus habang bata pa sila, hindi kaya mas magiging masaya ang mundo?" Napangiti si Antonia at niyakap siya. "Wala kang ideya kung gaano kakahalaga sa mundong ito, Carlo." Ngunit sa puso ng ina, naroon na ang kaunting pangamba na ang liwanag na kay bilis kumikislap ay baka rin kay bilis na maglalaho. Hindi pa niya alam, ngunit ang apoy na sinimulan ni Carlo ay hindi na mapapatay. May kakaibang kislap sa mata ni Carlo tuwing nakaharap siya sa isang computer. Hindi dahil sa mga laro o videos na karaniwang kinahuhumalingan ng ibang bata, kundi sa ang posibilidad na magamit ito upang ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Sa edad na 11, habang ang karamihan sa kanyang mga kaibigan ay abala sa mga online games o social media, si Carlo ay umuupo sa kanyang mesa, seryoso, tila isang inhinyerong may mahalagang misyon. "Magtatayo ako ng isang website," anya isang gabi kay Antonia, habang hinahaplos ang ibabaw ng kanyang laptop. "Gusto kong ipakilala sa mundo ang mga milagro ng Eukaristya." Napatingin sa kanya ang kanyang ina na may bahagyang pagtataka. "Website? Para sa mga milagro?" "Nay, napakarami sa buong mundo at karamihan ay hindi alam ng mga tao." "Sayang. At paano mo ito sisimulan?" "Tinuturuan ko ang sarili ko. May mga tutorial sa internet, saka nagbabasa ako ng mga librong teknikal. Nagsimula na rin akong mag-email sa mga pari at simbahan na may dokumentadong mga milagro." Hindi ito usapang bata. Ang tono ni Carlo ay tulad ng isang profesional. At totoo nga, mula sa mga late nights sa pag-aaral ng Iginde at JavaScript,
hanggang sa mga oras ng pananaliksik sa mga archives ng simbahan, sinimulan niyang buuin ang kanyang proyekto. Bawat milagro ay tinatrato niya na may paggalang at pananampalataya. Hindi ito simpleng datos. Para kay Carlo, bawat kwento ng Eukaristikong milagro ay isang pintuan patungo sa puso ni Kristo. Kaya't hindi sapat sa kanya na basta ilista ito. Gumagawa siya ng mapa, ng gallery ng larawan, ng maikling paliwanag sa bawat wika, upang abutin ang mas maraming tao hanggat maaari. Habang ang ibang bata ay naghihintay ng likes sa kanilang posts, si Carlo ay naghihintay ng email mula sa isang simbahan sa Polnya na nagpapadala sa kanya ng larawan ng isang ostya na dumugo. Habang ang ibang kabataan ay nagpo-post ng memes, siya ay nag-upload ng dokumento tungkol sa isang Eukaristikong milagro sa Argentina. Isang gabi, habang hinihimas ang keyboard, tinanong siya ni Antonia. "Anak, hindi ka ba napapagod?" "Medyo, pero hindi ba?" Kung kaya nga ng ibang bata na gumugol ng 3 oras sa paglalaro, kaya ko rin maglaan ng 3 oras para kay Jesus. Unti-unti, lumalago ang kanyang website. Naging interesado ang ilang kaibigang pari sa kanyang ginagawa, at hiniling na maipakita ito sa kanilang mga parokyano. May isang seminaryan ang nagsabi sa kanya, "Carlo, ikaw ang modernong misyonero. Pero ang simbahan mo nasa screen." Mula sa Italy, nagsimulang mag-email ang mga estudyanteng relihiyoso mula sa Brazil, Mexico, at Pilipinas. Gusto nilang gamitin ang kanyang website para sa mga klase sa katekismo. Si Carlo ay natuwa pero hindi nagmayabang. "Hindi ito tungkol sa akin. Ang mahalaga, makilala nila si Jesus sa Eukaristya." Dahil sa kanyang pagkamapanlikha at debosyon, tinawag siya ng ilan sa parokya bilang ang apostol ng Eukaristya. Sa una, hindi niya ito gusto. "Apostol? Hindi naman ako banal." Ngunit isang matandang madre ang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, si San Pedro rin ay simpleng mangingisda noon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging instrumento ng Diyos." Mula noon, tinanggap niya ang bansag, ngunit palaging may kababaang loob. Tuwing tinatanong siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, isang sagot lang ang kanyang ibinibigay. "Ang Eukaristya ay langit sa lupa. Gusto kong maranasan ito ng lahat." Hindi madali ang kanyang trabaho. May mga gabing wala siyang tulog, lalo na kapag may problema sa code ng website. Minsan, nawalan siya ng buong gallery matapos mag-crash ang system. Ngunit imbes na mainis o sumuko, lumuhod siya, nanalangin at sinimulang muli. "Lord, kung gusto mong magpatuloy ito, tulungan mo po ako." Minsan, habang may seminar sa simbahan, inimbitahan siya ng kura paroko para magsalita sa harap ng maraming tao. Nakasuot lang siya ng simpleng sweater, pero nang tumayo siya sa entablado, tumahimik ang lahat. Marami pong kabataan ngayon ang nawawala, anya. Hindi dahil masama sila, kundi dahil wala silang direksyon. Kung makikilala nila si Jesus sa Eukaristya, makikita nila ang daan pabalik sa tahanan. Matapos ang kanyang talumpati, isang babae ang lumapit na umiiyak. Ang anak niyang dating ayaw magsimba, ay nagsimulang sumama muli dahil sa website ni Carlo. Lumipas ang mga buwan, at mas lalong lumawak ang abot ng kanyang proyekto. Isang obispo mula sa Vatican ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang trabaho. Naipakita ang kanyang website sa isang internasyonal na kongreso ng kabataan. Ngunit sa kabila ng pagkilala, nanatili siyang tahimik at hindi naiba. Sa loob ng bahay, wala pa rin siyang cellphone. Hindi niya rin gusto ang mag-selfie. Masaya na siya kung may makatanggap ng grasya dahil sa kanyang gawa. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay si Jesus. At habang pinapanday niya ang bawat pahina ng kanyang site, nilalagyan niya ito ng panalangin. Bawat click, sana maging isang hakbang papalapit sa iyo. May isang gabi, habang pinapanood siya ni Antonia na nagtatype, napaluha siya. "Carlo, wika ng ina, napakarami mo nang natutulungan. Pero alam mo ba? Ako ang unang taong binago mo." Nagulat si Carlo. "Ako po? Anak. Dahil sa iyo, natutunan kong manalangin ng mas totoo." Sa sandaling iyon, walang salita ang kailangang idagdag. Tumango si Carlo, ngumiti, at ipinagpatuloy ang pagbuo ng kanyang sagradong espasyo sa digital na mundo. Sa bawat pixel, sa bawat pahina, sa bawat kwento ng milagro, nandoon si Carlo. At sa gitna ng isang mundong abala sa inday ng teknolohiya, siya ay naging isang tinig ng katahimikan na nagsasabing, si Jesus ay narito. Totoo siya. At mahal ka niya.
Hindi pa niya alam, ngunit sa mga mata ng simbahan at ng mga taong nabago ng kanyang simpleng website, siya ay isa ng ilaw. Tahimik ang gabi, ngunit hindi ang loob ni Antonia. Mula nang nagsimula si Carlo sa kanyang website, tila mas naging tahimik ang kanyang kilos, mas malalim ang kanyang mga tingin, mas madalas ang kanyang pagninilay. Sa kabila ng katahimikan, may isang aninong hindi niya maipaliwanag na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. At isang gabi, dumating ang unang panaginip. Nasa loob siya ng isang lumang simbahan. Walang ibang tao, tanging siya at isang estatwa ni San Francisco de Asís. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang gumalaw ang hangin, malamig, ngunit hindi nakakatakot. Ang mukha ni San Francisco ay unti-unting nagbago. Sa halip na makita ang mukhang pamilyar ng santo, isang mas bata, masariwang mukha ang lumitaw. Ito ay si Carlo. Carlo, bulong niya, ngunit hindi siya sumagot. Nakatingin lamang ito sa kanya, mapayapa, maliwanag, at tila may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng salita. Nagising si Antonia na nanginginig, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, at ang kanyang mga kamay ay malamig. Hindi niya alam kung bakit siya naiiyak. Sa araw na yon, hindi niya nabanggit ang panaginip kay Carlo. Sa halip, pinanood lamang niya ang kanyang anak habang tahimik itong nagbabasa ng Biblia, ang rosaryo nakapulupot sa kanyang mga daliri, at sa tabi niya'y isang larawan ng mahal na birhen. Isang linggo matapos ang panaginip, dumating ang isa pa. Mas malalim. Mas nakakakilabot. Nasa isang madilim na lugar si Antonia, at naririnig niya ang isang tinig, hindi sigaw, kundi isang malamig, kalmadong boses na nagsabing, malapit na. Walang pangalan, walang paliwanag. Ngunit dama niya na may kaugnayan ito sa kanyang anak. Napabalikwas siyang muli sa pagkakahiga, at muling napaiyak. Ang lamig na nadama niya sa panaginip ay tila dinala rin sa kanyang pagkagising. Habang pinipilit niyang labanan ang takot, si Carlo naman ay tila lalong nalulubog sa kanyang panloob na debosyon. Mas madalas na siyang nakikitang naglalakad papunta sa simbahan ng mag-isa, dala ang maliit na notebook kung saan isinusulat niya ang kanyang mga dasal at pagninilay. Hindi na niya kailangan ng paanyaya para magkumpisal. Sa kanyang murang edad, parang nauunawaan na niya ang bigat ng kasalanan, hindi sa takot, kundi sa pagmamahal. Ang kasalanan, sabi niya minsan kay Antonia, ay hindi lang pagsuway. Ito'y paglayo sa liwanag. Sa isang ordinaryong hapunan, habang tahimik silang kumakain, napansin ni Antonia ang kakaibang pagninilay sa mukha ni Carlo. Tinanong niya ito, "Anak, may bumabagabag ba sa'yo?" Tumingin si Carlo sa kanya, ngumiti ng banayad, at tumango. "May mga bagay po akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, pero hindi ako natatakot. Sa halip, parang tinatawag po ako ng Diyos na maghanda." "Maghanda para saan?" Hindi sumagot si Carlo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. "Basta, magtiwala lang po tayo." Mula noon, nagsimula ang mas madalas nilang pagdarasal ng rosaryo tuwing gabi. Kapag gabi tahimik na ang buong bahay, nauupo si Carlo sa harap ng imahe ni Mama Mary. Ilang ulit niyang inuusal ang itotus-tus, isang dasal ng lubos na pagkakaloob. Sa bawat araw, unti-unting naramdaman ni Antonia na may misteryosong pagbabagong nagaganap sa kanyang anak. Hindi ito pagbabagong pisikal, bagamat naging mas payat si Carlo, mas maputla, ngunit ang kanyang espiritu ay tila tumatagos sa mundong ito. Kapag siya'y nagsasalita, may kabatiran sa kanyang tinig na parang hindi sa isang bata nagmumula. Isang hapon, habang sila'y naglalakad pa uwi mula sa simbahan, nakita nila ang isang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada. Walang tanong, nilapitan ito ni Carlo, ibinigay ang jacket na suot niya, at mumiti. "Ano ng pangalan mo?" tanong niya sa matanda. "Ako'y si Michelle." "Michelle, sana malaman mo na mahal ka ni Jesus." Napaluha ang matanda. Sa gabing iyon, tinanong ni Antonia ang anak, "Bakit mo binigay yung jacket mo? Hindi ba't malamig ngayon?" Mas malamig po ang pakiramdam ng mga taong walang nagmamahal sa kanila kaysa sa katawan. Napahinto si Antonia. Tila araw-araw, mas lalong lumalalim ang kanyang pangamba. Hindi dahil sa kung ano ang ginagawa ni Carlo, kundi dahil tila may pinaghahandaan itong hindi niya alam. Ang kanyang anak, na minsang pinangarap lamang sa isang panaginip, ay ngayon ay nabubuhay na may misyon, ngunit parang unti-unting nilalakad ang 100 palayo. Isang gabi, habang natutulog si Antonia, may panaginip na naman siyang dumalaw. Sa panaginip na yon, nasa isang silid siya na puno ng liwanag.
Sa gitna ng silid, may kordero, isang puting tupa na duguan, sugatan, at halos hindi na humihinga. Habang lumalapit siya, may narinig siyang tinig. Muli, hindi sigaw kundi bulong. Ang kaligtasan ay may halagang dugo. Nagising siyang umiiyak, ang kanyang dibdib ay masikip, at ang hangin sa kwarto ay tila bumigat. Muli, walang paliwanag. Ngunit alam niyang iyon ay mensahe. Kinabukasan, hindi niya napigilan ang sariling tanungin si Carlo. Anak, may itinatago ka ba sa akin? Tiningnan siya ng kanyang anak, tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot. Masaya po ako, Nay. Pero kung may mangyari man sa akin, sana huwag kang magalit sa Diyos. Hindi na siya nakasagot. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga panaginip, ang mga pagbabago, ang mga salita ni Carlo, lahat ng iyon ay hindi magkakahiwalay. May paparating. At kahit gaano siya kahanda bilang ina, walang panalangin ang makapagtataboy sa takdang oras ng paghihiwalay. Ngunit sa pagitan ng takot at pananampalataya, isang bagay ang naging malinaw kay Antonia, ang kanyang anak ay hindi lang para sa kanya. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, sa pagitan ng bawat rosaryo, sa pagitan ng mga luha sa panaginip at mga ngiti sa umaga, isinusulat ang simula ng isang dakilang sakripisyo. Nagsimula ito sa tila simpleng pagod. Isang hapon ng Oktubre 2006, pagkarating ni Carlo mula sa paaralan, hindi siya gaya ng dati, tahimik, maputla, at may bahagyang lagnat. Baka napagod lang sa klase, sabi ni Antonia sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may kakaiba. Si Carlo, na laging masigla at alerto, ay unti-unting nawawala sa kanyang sigla. Minsan, habang naglalakad patungong simbahan, huminto ito sa gitna ng daan, hinawakan ang dibdib at napaupo sa isang bench. Anak, tarantang tanong ni Antonia. Huwag kang mag-alala, Nay. Sandali lang ito. Medyo mahina lang po ako ngayon. Ilang araw pa at nagsimulang sumakit ang kanyang mga kasukasuan. Sa gabi, hindi siya makatulog. Ang kanyang balat ay parang nawalan ng kulay. Noong makitang namaga na rin ang kanyang mga paa, dinala na siya sa ospital. Sa loob ng ilang oras, sinailalim siya sa pagsusuri. Habang naghihintay ng resulta, tahimik si Carlo. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtanong. Tila ba alam na niya? Nang dumating ang doktor, napakabigat ng kanyang mukha. Pinatawag si Antonia sa isang tabi. Signora Salzano, sabi ng doktor na may hinay sa boses, ang anak niyo po ay may acute promyelocytic leukemia. Isa itong uri ng leukemia na napakabilis, napaka-agresibo. Napahawak si Antonia sa upuan. Leukemia? Po. Sa ganitong estado, kailangan nating kumilos agad. Pero wala kaming maipapangakong mabuti. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Hindi niya malaman kung paano sasabihin. Ngunit nauna si Carlo. Leukemia po, di ba? Nagulat si Antonia. Paano mo nalaman? Ramdam ko po. At parang matagal ko na rin pong alam. Tahimik siyang umupo sa kama. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak na tila mas matatag pa kaysa sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Yumiling si Carlo. Hindi po. Kasi ang importante, hindi ko sinayang ang buhay ko. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. At habang pinapainom siya ng gamot, habang sinasailalim sa chemotherapy, habang pinapalitan ang dugo sa transfusion, si Carlo ay nanatiling payapa. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtanong kung bakit ako. Sa halip, tinanggap niya ang krus na ito na para bang ito ay isang misyon. Para po ito sa Papa, anya isang araw, at para sa simbahan. Isang gabi, habang inaayos ni Antonia ang kumot niya sa ospital, tinawag siya ni Carlo. Mae. Oh, anak. Kapag nasa langit na po ako, gagawa ako ng mga milagro. Napahinto si Antonia, napakapit sa kanyang puso. Ang simpleng pananalita ay tila punong-puno ng kapangyarihan. Hindi ito kayabangan. Ito'y paniniwala. Isang pangako. Habang lumalala ang kondisyon, mas dumadalas ang kanyang mga pagsusuka, at minsan ay nahihirapan na siyang magsalita. Ngunit sa bawat sandali, palagi niyang hinahanap ang larawan ni Mama Mary, at inuusal ang rosaryo sa isip kahit hindi na makalakas ang boses. Minsan, dumaan ang isang nurse sa kwarto. Pagkatapos niyang tingnan ang vital signs ni Carlo, lumapit siya kay Antonia. Signora, hindi ko po alam kung anong meron sa anak niyo, pero iba po siya.
Sa dami ng batang inalagaan ko, ngayon lang po ako nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Sa gabi, habang ang iba ay natutulog, gising si Carlo. Sa katahimikan, kinausap niya muli ang kanyang ina. Nay, natatandaan mo po yung panaginip niyo noon, yung liwanag na nagsabing ako ang anak mo. Anak. Hindi ko yun nakakalimutan. Baka po iyon ang sagot sa lahat. At doon, naunawaan ni Antonia. Ang mga panaginip, ang mga paalala, ang mga hindi maipaliwanag na damdamin, lahat ay naglalagay ng puzzle sa kanyang harapan. At sa gitna nito, si Carlo ang sentro ng lahat. Ang liwanag na ipinangako. Ang sakripisyong pinahintulutang dumaan sa mundo. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumigay ang katawan ni Carlo. Isang hapon, habang sinisinagan ng araw ang bintana ng ospital, mahina siyang bumaling sa ina. May salamat sa lahat. Huwag mo akong iwan, Carlo. Hindi ko po kayo iiwan. Basta't nasa komunyon kayo, nandoon din ako. Nang gabing iyon, nagsimula ang matinding pagdurugo. Sinubukan ng mga doktor ang lahat, pero ang katawan ni Carlo ay hindi na tumutugon. Tinawag ni Antonia ang pari. Si Carlo ay tinanggap ang kanyang huling komunyon, ang kanyang viaticum, ang pagkain sa huling paglalakbay. Sa huling sandali, bahagya siyang ngumiti. Handa na po ako. At sa isang hininga na payapa, walang sakit, at puno ng pananampalataya, isinuko ni Carlo ang kanyang buhay sa Diyos. Sa loob ng silid, tumigil ang lahat. Walang iyakan. Walang sigawan. Tanging katahimikan, isang katahimikang hindi dala ng kawalan, kundi ng pagkabighani. Sa kabila ng pagkawala, may nadama si Antonia, isang di maipaliwanag na kapayapaan. Parang tinanggap siya ng langit hindi lang bilang ina ng isang anak, kundi bilang saksi ng isang misteryong mas malaki pa sa kanyang buhay. At sa kanyang isip, muling bumalik ang boses sa kanyang panaginip. Ako ang iyong anak. Isang araw, dadalhin kita sa langit. Sa huling mga araw ni Carlo, ang ospital ay tila naging isang kapilya, hindi dahil sa mga dasal na inuusal ng kanyang pamilya, kundi sa presensya ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. May katahimikang bumalot sa silid. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi ng pagtanggap. Isang uri ng kapayapaan na sumasakop kahit sa gitna ng sakit. Ang mga hemorrhagya ay naging mas madalas. Ang bawat hinga ay tila isang pakikipaglaban. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Carlo, hindi ito pinunit ng paghati, kundi pinanahan ng kababaang loob. Kapag tinatanong siya ng mga nurse kung masakit, simpleng tango lamang ang isinasagot niya. Walang reklamo. Walang galit. Tila ba bawat patak ng dugo ay kanyang iniaalay. Mama, bulong niya minsan, habang nilalapatan ng yelo ang kanyang noo, maraming tao ang mas nagdurusa kaysa sa akin. Ako, masaya pa rin. Sa mga gabing hindi na siya makatulog, iniipit niya ang rosaryo sa kanyang palad. Kahit ang kanyang mga daliri ay nanghihina, pilit pa rin niyang hinahanap ang mga butil. Kapag hindi na siya makapagsalita, binubukan niya ang labi para sa mga huling salita, Jesus, salamat. Samantala, si Antonia ay muling dinalaw ng panaginip. Sa panaginip, siya ay nasa gitna ng isang kaparangan, malawak, walang hanggan, at walang tao. Sa gitna nito, may isang maliit na kordero. Sugatan ito. Ang balahibo nito ay nabahiran ng dugo, at ito'y nakahandusay, nanginginig, tila naghihinalo. Habang unti-unti siyang lumalapit, narinig niya ang isang tinig mula sa langit. Ang kordero ng Diyos ay nag-aalay ng sarili. Pagkagising niya, ramdam niya ang kahulugan. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang kordero sa kanyang panaginip ay ang kanyang anak. Si Carlo, isang inosenteng sakripisyo, hindi bilang biktima, kundi bilang handog. Pagbalik niya sa ospital, nasalubong niya ang isa sa mga doktor. Signora, sabi nito, ang anak niyo ay hindi tulad ng ibang pasyente. Hindi lang po siya lumalaban, para bang may dinadalang mensahe. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Carlo na nakapikit. Mahina, ngunit hindi durog. Maputla ang kanyang mukha, ngunit naroon pa rin ang ngiti. Carlo, tawag niya. Dumilat ito, mabagal. Tiningnan siya. At sa titig na iyon, tila 1,000 salita ang ibinuhos, wala ni isa man ang sinabi, pero lahat ay nadama. Handa na po ako, Mama, Anya. Anak, kung pwede lang kitang iligtas, eh. Ngumiti si Carlo. Hindi niyo po ako kailangang iligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. At gusto ko lang sumama sa kanya. Habang dumarami ang mga pagdugo, pinilit pa rin ni Carlo na tumanggap ng banal na komunyon. Huling beses.
Ang pari ay pumasok na may dalang ostya at buong galang na inilagay sa kanyang dila. Sa sandaling iyon, nagsilbing altar ang kanyang ospital na kama. At habang ang katawan ni Kristo ay dahan-dahang natutunaw sa kanyang bibig, tumulo ang luha mula sa kanyang mata, hindi ng sakit, kundi ng galak. Sa huling gabi, nanghihina na ang kanyang paghinga. Ang mga makina ay patuloy na bumibilang. Ngunit sa kanyang mukha, walang takot. Si Antonia ay nasa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. "Carlo, hindi kita iiwan." "I know, Mama. Pero sa susunod na makita mo ako baka nasa panaginip na lang." "Pero totoo ako." Napahagulgol si Antonia, ngunit alam niyang hindi ito pamamaalam na puno ng kawalan. Ito ay pagpapaalam ng isang taong tapos na ang misyon. Isang pusong nakapaglingkod. Isang buhay na inalay. At sa huling sandali, ngumiti si Carlo. Isang ngiti na puno ng liwanag. Isang ngiti na hindi maaaring manggaling sa lupa, kundi mula sa langit. Pagkatapos, tumigil ang kanyang dibdib. Tahimik. Walang ingay. Walang kirot. Nasa silid lamang ang mahimbing na liwanag ng huling biyaya. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Antonia ang parehong boses ng kanyang unang panaginip, bumubulong sa kanyang kaluluwa. "Isinama na kita, Mama." Sa wakas, ang mundo ay tumigil. Ngunit ang langit ay bumukas. Pagkalipas lamang ng ilang araw mula nang pumanaw si Carlo, isang bagay ang nagsimulang gumalaw sa katahimikan. Hindi ito ingay ng pagdadalamhati, kundi bulong ng pag-asa. Isang babae sa Polnya ang nag-email kay Antonia. Isinulat niya na habang nagdarasal sa harap ng litrato ni Carlo, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang puso at, pagkatapos ng maraming taon, sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa gabi. "Parang may yakap na hindi ko nakikita," anya. Kasunod nito, isang matandang lalaki sa Alemanya ang sumulat. Sa gitna ng matinding depresyon, nanalangin siya kay Carlo. Kinabukasan, nagising siyang may kapayapaang hindi niya naranasan mula pa noong mamatay ang kanyang asawa. Isa namang bata sa Kenya ang nakapanaginip kay Carlo. Sa panaginip, may isang batang lalaking nakaputing shirt at jeans na ngumiti sa kanya at sinabing, "Hindi ka nag-iisa." Sa mga susunod na buwan, dose-dosenang mensahe ang dumating. Hindi lang mula sa Italy, kundi mula sa Mexico, Estados Unidos, India, at Pilipinas. Lahat ay may pagkakapareho, kapayapaan. Ilaw. Presensya. Hindi makapaniwala si Antonia noong una. Inisip niyang bunga lamang ito ng pag-ibig ng mga tao sa kanyang anak. Ngunit habang dumarami ang mga patotoo, habang palalalim ang mga kwento, unti-unti niyang naunawaan, hindi pa tapos ang misyon ni Carlo. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Isa sa mga pinakakapanipaniwala at nakamamanghang pangyayari ay naganap sa Brazil. Noong Oktubre 12, 2013, eksaktong ika-7 anibersaryo ng kamatayan ni Carlo, isang batang lalaking nagngangalang Matas ay nakipagkita sa isang pari. Si Matas ay 6 na taong gulang. Simula nang ipanganak, may malubha siyang kondisyon, bifurcated pancreas. Isang bihirang depekto na hindi siya pinapayagang kumain ng kahit anong solid food. Lahat ng kanyang kinakain ay tinutunaw muna at bawat pagkain ay may kasamang takot. Dahil dito, naging payat si Matas, matamlay at madalas sa ospital. Isang araw, sa gitna ng panalangin ng kanyang ama, napag-alaman nila ang tungkol kay Carlo Acutis. Pinuntahan nila ang isang parokya kung saan isinasagawa ang isang novena para sa intercession ni Carlo. Kasama ng pari ay isang maliit na piraso ng kamiseta na minsang isinuot ni Carlo. Tahimik na iniyuko ni Padre Marcelo ang ulo ni Matas at marahang ipinatong ang telang iyon sa tiyan ng bata. Walang kakaiba noong araw na iyon. Walang kakaibang tunog, walang liwanag. Ngunit kinabukasan, isang milagro ang bumungad. Si Matas ay nagising at humiling ng pagkain, solid food. Kinakabahan ngunit walang magawa, hinayaang kumain ng kaunti ang bata. Wala siyang inireklamo. Kinain niya ito ng may sigla. Walang pagsusuka. Walang sakit. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa ospital para sa isang masusing pagsusuri. Sa harap ng mga doktor na kilala na ang kaso niya, inulit ang imaging test. Walang nakitang abnormalidad. Ang pancreas ay buo, normal, tila ba hindi kailanman nagkaroon ng deformidade. Imposible ito, sabi ng isa sa mga doktor. Hindi ito maaaring basta gumaling. Kahit operahan siya noon, hindi ganito ang magiging resulta.
Sa gitna ng luha, pananabik, at pananampalataya, ang pamilya ni Matas ay nagsimulang ikalat ang kwento. Di naglaon, nakarating ito sa Roma. Ang kongregasyon para sa mga santo ay nagsagawa ng masusing investigasyon. Mga dokumento medikal, patotoo ng mga doktor, oras ng panalangin, lahat ay inisa-isa. At opisyal itong kinilala bilang milagro. Sa bahay naman ni Antonia, bawat araw ay may panibagong mensahe. Isang dalagitang may scoliosis ang biglang gumaling. Isang mag-asawang baog sa loob ng 10 taon ang biglang nabuntis matapos magsimulang magsindi ng kandila sa harap ng imahe ni Carlo. Isang lalaki na nawalan ng pananampalataya ay biglang bumalik sa simbahan pagkatapos ng panaginip kung saan yakap siya ni Carlo sa loob ng isang simbahan na punang liwanag. Maraming kabataan ang nagsimula ring gumaya kay Carlo. Gumawa sila ng blogs, videos, at digital na content tungkol sa Eukaristya. Isang grupo sa Vietnam ang lumikha ng epi kung saan araw-araw ay lumalabas ang isa sa mga quotes ni Carlo. Sa France, isang buong high school ang nag-organisa ng isang exhibit tungkol sa mga Eukaristikong milagro. Lahat ay kopya ng nilalaman ng website na ginawa ng batang Italianong iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Antonia sa kanyang pananahimik. Hindi siya nagsalita agad sa media. Hindi siya agad tumanggap ng panayam. Sa halip, araw-araw niyang binubuksan ang laptop, tinitingnan ang mga email, at tahimik na sinasagot ang bawat isang may dasal. Carlo, bulong niya minsan habang nasa harap ng altar sa kanyang bahay, akala ko tapos na ang lahat. Pero naiintindihan ko na. Hindi ka kailanman lumayo. Isang gabi, habang natutulog si Antonia, dumalaw muli si Carlo sa kanyang panaginip. Suot nito ang paboritong kulay asul na sweatshirt, nakangiti, at may hawak na kandila. Marami pa akong kailangang gawin, Mama. Pero ngayon, ikaw na ang aking kamay sa lupa. Pagkagising niya, hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya at nagdasal. Alam niyang ang mga milagro ay hindi lamang mga kwento. Ang bawat isa ay patunay na ang kabanalan ni Carlo ay buhay at umaabot. Ang kanyang anak ay hindi isang alaala lamang. Isa siyang ilaw. Isang tulay. Isang paalala. Na ang langit ay totoo. Na ang pananampalataya ay makapangyarihan. Na ang isang kabataang may pusong busilak ay maaaring baguhin ang mundo, kahit matapos ang kanyang huling hininga. Lumipas ang mga buwan matapos ang paglisan ni Carlo, ngunit para kay Antonia, ang presensya ng kanyang anak ay nanatiling buhi, hindi sa anyong katawan, kundi sa espiritu na dumadalaw sa kanya sa katahimikan ng gabi, sa bulong ng panalangin, at sa init na pumupuno sa kanyang puso sa mga sandaling siya ay nag-iisa. Isang gabi, habang nakatulog siya na yakap ang isang lumang sweatshirt ni Carlo, napunta siya sa isang panaginip. Naroon siya sa isang kapilyang walang tao, puno ng kandilang may maliliit na apoy. Sa gitna ng dambana, lumitaw si Carlo. Nakasuot siya ng puting hoodie, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo gaya ng dati, at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay may liwanag na hindi kayang ilarawan ng salita. Lumapit siya, marahang kinuha ang kamay ng ina at binulungan siya ng 3 salita. Kasama mo ako. Walang dramatikong musika. Walang langit na bumukas. Isang yakap lang, mahigpit, tahimik, totoo. Pagkagising ni Antonia, may luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng dalamhati. Ito'y luha ng katiyakan. Ang anak niya ay hindi nawala. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang misyon, ay patuloy na umaagos. Sa mga sumunod na taon, mas dumami ang mga panaginip. Minsan, si Carlo ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nagbabasa ng Biblia. Minsan, siya ay tumatawa, tumatakbo sa isang parang. At palaging nakangiti. At habang patuloy na binubuksan ni Antonia ang kanyang puso sa pananampalataya, ang kanyang katawan, na sa loob ng maraming taon ay inakalang hindi na muling magdadala ng buhay, ay muling naging tahanan ng isang himala. 12 taon matapos ang kamatayan ni Carlo, sa edad na halos imposible na para sa karamihan ng kababaihan, si Antonia ay nabuntis. At hindi lang isang sanggol. 2. Kambal. Nang isiwalat ng doktor sa kanya ang balita, hindi siya nakaimik. Natahimik ang kanyang buong katawan. Ang kanyang isip ay bumalik sa panaginip na iyon, kung saan hinawakan ni Carlo ang kanyang kamay at sinabing, "Kasama mo ako." Nang isilang ang kambal, 2 malusog na sanggol na lalaki, lumuhod siya sa tabi ng higaan sa ospital. Walang ibang salita ang lumabas sa kanyang bibig kundi, "Salamat, anak. Salamat, Diyos ko."
Para kay Antonia, ito'y hindi lamang biyaya ng buhay. Ito ay tanda, isang paalala na sa langit, may isang kaluluwang patuloy na nagmamahal, gumagabay, at nananalangin para sa kanyang ina. Mula noon, nagbago ang kanyang landas. Sa halip na manatiling tahimik sa loob ng bahay, dinala siya ng espiritu sa mga bayan, sa mga simbahan, sa mga bansa. Sa bawat lugar na tinatanggap ang kanyang paanyaya, dala niya ang mga alaala ni Carlo, mga larawan, mga kwento, at higit sa lahat, ang kanyang pananampalatayang buhay. Si Carlo ay hindi santo dahil sa mga himala. Siya ay santo dahil sa paraan ng kanyang pagmamahal, madalas niyang sabihin. Nakasuot siya ng simple, walang marangyang kwintas, walang dekorasyong ginto. Ngunit sa kanyang tinig, naroon ang bigat ng isang buhay na tumanggap ng krus at binigyang kahulugan ang sakit. Sa kanyang mga mata, naroon ang liwanag ng isang ina na nakakita sa langit, kahit sa gitna ng pagdadalamhati. Isang araw, matapos ang kanyang panayam sa isang high school sa Espanha, lumapit ang isang estudyante at humawak sa kanyang kamay. Signora Antonia, iniisip ko pong tapusin na ang buhay ko. Pero nang marinig ko ang tungkol kay Carlo, parang may liwanag na bumalik sa akin. Salamat po. Hawak ang kamay ng bata, napaluha si Antonia. Hindi mo pa kilala ng lubusan ang anak ko, pero kinikilala ka na niya. Sa gabi ring iyon, muling dumalaw sa kanyang panaginip si Carlo. Nakaupo ito sa may gilid ng kama, nakatingin sa kanyang mga bagong kapatid, ang kambal na mahimbing na natutulog. Sa kanyang mukha ay naroon pa rin ang pamilyar na ngiti. Hindi natatapos ang pagmamahal, Mama. Isa lang itong paglipat. At sa bawat araw na dumarating, sa bawat sulat ng pasasalamat na natatanggap niya, sa bawat batang lumalapit sa kanya at nagsasabing, gusto ko pong maging katulad ni Carlo, alam niyang ang anak niyang iyon. Ang batang minsan niyang inakay papuntang simbahan, ang batang nakangiting sinabing, handa na po ako, ay hindi kailanman lumisan. Si Carlo ay nandoon, sa gitna ng panalangin, sa mga mata ng mga batang muling natututo magmahal sa Diyos, sa mga komunyon na tinatanggap ng may pusong bukas, at sa mga himalang patuloy na gumugulat sa mundo. Hindi siya alaala. Siya ay patuloy na mensahe. Noong ika-negatibo 10 ng Oktubre, taong 2020, sa harap ng daan-daang tao na nagtipon sa Basilica de São Francisco, sa Asis, isang pangalan ang marahang binanggit sa gitna ng solemneng liturhiya, Carlo Acutis. Ang tinig ng kardinal ay mababa, puno ng paggalang at sigla, at sa pagbigkas ng kanyang pangalan, formal na idineklara ng simbahan ang isang bagong beato. Isang binatilyong hindi pari, hindi madre, hindi martir ng sinaunang panahon, isang kabataan mula sa bagong milenyo, may laptop sa lamesa, sneakers sa paa, at si Kristo sa puso. Sa loob ng basilika, si Antonia ay nakaupo sa unang hanay. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang parehong liwanag na nakita niya sa unang panaginip, ang liwanag ng langit, ang liwanag ng katuparan. Ang kabaong na naglalaman ng mga relkya ni Carlo ay inilagay sa isang lugar ng karangalan. Hindi ito mukhang kabaong. Transparent ito, at makikita ang katawan niyang nakasuot ng paboritong jacket, jeans, at peres ng Nikes, tila handa pa ring lumabas para maglakad papuntang simbahan. Ang mga kabataang nakapila upang manalangin ay hindi formal, hindi bihis seremonya. Ang ilan ay may backpacks, iba'y naka-earphones, ang ilan ay umiiyak, ang iba'y tahimik. Ngunit lahat ay lumuluhod, hindi sa harap ng kasikatan, kundi sa harap ng isang buhay na nagsilbing salamin ng kung ano ang tunay na mahalaga. Sa gitna ng lahat ng ito, paulit-ulit na sinasambit ng mga tao ang isa sa pinakapamosong mga salita ni Carlo. Lahat tayo ay ipinanganak na orihinal, ngunit marami ang namamatay bilang mga fotokopya. At sa mga salitang iyon, para bang gisingin niya ang isang henerasyon na natutulog sa ingay ng mundo, isang paanyaya na alalahanin kung sino sila, kung sino ang lumikha sa kanila, at kung bakit sila narito. Nagsimula nang maglakbay ang kanyang mga relkya. Sa mga lungsod ng Europa, sa mga bundok ng Latin America, sa mga paaralan sa Asia, dinala ang kanyang mga kwento, kanyang mga imahe, at higit sa lahat, ang kanyang panawagan, huwag mo lang sambahin ang Diyos. Mahalin mo siya. Sa Pilipinas, isang high school ang nagsimulang magkaroon ng Si Carlo Hour, tuwing Biyernes, isang tahimik na sandali ng adorasyon. Sa Kenya, ginaya ng isang grupo ng kabataan ang kanyang proyekto, at nagsimula ng sariling website para sa mga lokal na milagro. Sa Estados Unidos, isang batang may autism ang unang beses na nagdasal ng buong malay pagkatapos mapanood ang isang video tungkol kay Carlo.
Ang mga himala ay patuloy, hindi lamang sa pisikal, kundi sa pagbabagong espiritual. Samantala, si Antonia ay patuloy na lumilibot. Hindi na bilang isang ina ng isang batang nawala, kundi bilang saksi sa isang kwento ng liwanag. Sa bawat simbahan na kanyang pinupuntahan, sa bawat pudyum na kanyang tinatahak, dala niya ang larawan ng kanyang anak, hindi upang palakpakan, kundi upang ipaalala. Hindi ninyo kailangang maging pari o madre para maging banal. Carlo ay isang normal na bata. Mahilig sa pizza. Naglalaro ng PlayStation. May aso. Pero minahal niya si Jesus ng buong puso. At iyon ang nagtulak sa kanya sa langit. Tuwing tinatanong siya kung ano ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Carlo, simple ang kanyang sagot. Na ang kabanalan ay posible. Hindi bukas. Hindi kapag matanda ka na. Kundi ngayon. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay buo. Ang kanyang pananalig ay lalong tumatag. Dahil sa kabila ng pagkawala, nadarama niyang si Carlo ay naririyan, sa bawat kabataang muling lumalapit sa simbahan, sa bawat magulang na muling natutong magdasal kasama ang anak, sa bawat puso na binuksan muli ng panalangin. At sa mga panaginip, dumadalaw pa rin si Carlo. Isang gabi, nakita siyang muli ni Antonia, tumatawid sa isang tulay ng liwanag, habang sa likod niya ay may daan-daang batang sumusunod, bawat isa may hawak na kandila. Lumingon siya, umiti, at marahang sumenyas, tuloy lang. Ang panaginip ay naglaho gaya ng dati. Ngunit ang apoy na iniwan nito ay nananatili. Ngayon, habang ang mundo ay nahaharap sa ingay, gulo, at kawalang katiyakan, ang kwento ni Carlo ay naging oasis. Hindi ito kwento ng trahedya. Ito ay kwento ng pagpili, pagpiling magmahal, pagpiling manampalataya, pagpiling mabuhay para sa Diyos. Hindi niya pinangarap maging sikat. Hindi niya inasam ang pagkilala. Ang tanging hiling niya ay mas maraming tao ang makakilala sa Eukaristya, ang puso ni Jesus na buhi, na naroroon, na naghihintay. At ito ang iniwan niyang tanong, hindi lang para sa kanyang henerasyon, kundi para sa ating lahat. Kung makakapili kang mahalin si Jesus ngayon, bakit mo pa ipagpapaliban? Sa dulo ng kwento, sa dulo ng buhay na tila maikli, ngunit lubos sa layunin, si Carlo Acutis ay naging hindi lamang modelo. Siya ay naging paalala na ang kabanalan ay hindi para sa piling tao. Ito ay para sa mga taong handang mahalin ng totoo. Na ang teknolohiya ay maaaring maging daan, hindi hadlang. At na ang isang puso, kapag binuksan sa Diyos, ay maaaring magbago ng mundo. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.